Ang kwento ng yakap ng Sierra Madre. Kwento ni Bagyong Uwan mula sa pahina ni Bathala. Makinig at mamangha sa silangan ng Luzon kung saan unang sumisikat ang araw ay matatagpuan ang isang marilag na kabundukan. Ang pangalan niya ay Sierra Madre. Siya ang dakilang tagapagbantay ng mga nayon sa kanyang paanan at ang kanyang luntiang mga dalisdis ay tahanan ng maraming buhay. Ngunit isang araw, sa malawak na karagatan, isang malakas na bagyo ang nabuo. Ang pangalan niya ay Uwan. Dala niya ay hanging humahagupit at ulan na walang tigil. Sa puso ni Uwan ay may malaking galit at kalungkutan. Gumalaw si Uwan, palapit sa kalupaan. Guguhuin ko ang lahat, sigaw niya. At ang kanyang tinig ay dumagundong na parang kulog na rinig ng mga tao sa nayon. Ang kanyang galit at sila'y napuno ng takot. Naramdaman ni Sierra Madre ang takot ng mga tao. Nakita niya ang bagsik na dala ni Uwan. Huwag kayong mag-alala, aking mga anak, bulong niya sa hangin. Narito ako upang protektahan kayo. Tinawag ni Sierra Madre ang kanyang matitibay na mga puno. Mga puno, kumapit kayo ng mahigpit sa lupa. Magsama-sama kayo at huwag hayaang tangayin ng hangin ang ating mga tahanan. Tinawag din niya ang kanyang malalalim na ugat. Mga ugat, yakapin ninyo ang lupa. Maging matatag kayo upang hindi gumuho ang lupa at hindi malunod ang nayon sa baha. Dumating si Uwan ng buong bagsik. Bumuhos ang malakas na ulan at humagupit ang hangin. Ngunit ang mga puno at lupa ni Sierra Madre ay nanatiling matatag, nagsisilbing panangga para sa mga tao. Nakita ni Sierra Madre ang laki ng puot ni Uwan upang protektahan ang buong silangang Luzon. Inunat niya ang kanyang mahabang katawan na parang mga bisig nyakap niya ang kalupaan ng buong higpit. Naramdaman ni Uwan ang mainit at mahigpit na yakap ni Sierra Madre. Unti-unting humina ang kanyang hangin at tumila ang kanyang ulan. Ang kanyang galit ay napalitan ng kapayapaan, lumipas ang bagyo at muling sumilay ang araw. Lumabas ang mga tao mula sa kanilang mga tahanan. Ligtas sila. Salamat aming mahal na Sierra Madre. Sigaw nila ng may kagalakan. At sa malayong karagatan, natutunan ni Uwan na kahit ang pinakamalakas na bagyo ay kayang paghilumin ng isang mahigpit at mapagmahal na yakap. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na alamat.